Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang katapatan, Panginoon, na pakikipag-isa sa inyo pong gawain, Panginoon. Ito po ang may dalangin sa iyo lahat ng kapurihan naman at ibayin niyo pa po susunod na gawain sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tayo po'y bumalik na sa ating pagkakaupo. And Amen. Magiging na tayo sa parinig ng salita po ng Diyos. But before that, pagkain natin ang ating pagbibigay sa gabi nito. Amen. Tayo po'y muna na maayos. Dapat tayo pakikinig ng salita ng Diyos sa gabi nito. Ano po yan? Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Panalangin po natin ang ating pagbibigayan. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or out of necessity, for God loveth a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. So to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa giving, Panginoon namin, at maging blessing nawa ito sa inyong gawain para po sa lahat ng pangailangan, especially sa pag-spread ng gospel, Panginoon. Patuloy kayo magpala, Panginoon, sa mga faithful giver, faithful heart, Panginoon, palain niyo po. At naway kayo rin po mag-bless sa mga trabaho, sa mga negosyo, o ano mga pinagkakakuhanan ng income, Panginoon. Kayo po siya magpala. And tulungan niyo kami na maging good steward, Panginoon, sa aming mga bagay na meron po kami. Salamat po at binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Nalito po natin ang ating pagbibigay sa Panginoon sa gabi ito. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Ngayon po, idadap po tayo sa ating pagdaan. At itutuloy po natin yung mga nakaraang lesson. Growing in Christ. Growing in Christ. Nakaraan, pinag-aralan natin yung patungkol sa Bible. Ngayon, pagbabasa ng Bible, kahalagahan ng Bible, ngayon ay sa pananalangin. Yung pananalangin. I-pray po ba tayo? Ang pag-pray ba natin ay katulad ng pagkain natin? Mahalaga? Tulad ng pagkain na kailangan 3 times a day. Kunyari at saka. Ganun ba yung prayer life natin? Amen. Kasi kung hindi, expect mo na yung buhay mo magulo. Expect mo na hindi maayos ang isipan mo. Okay? Sige po. Bago tayo mag-start sa ating pag-aaral, let's pray. Panginoon, paunahin niyo po kami sa gabi ito, sa pag-aaral po namin ng salita, naway makatagumpayin niyo ito at maraming matutunan ang bawat isa sa amin patungkol sa salita. Tulungan niyo po kami lumago sa aming pananampalataya. Ito ang nadalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Prayer. Okay, as a children of God, enjoying a good relationship with Christ,
we're given the privilege to communicate with God in prayers and expect answers from Him. Amen? Bilang anak ng Diyos, okay, nandiyan yung privilege natin na tayo ay makipag-usap sa Diyos, makipag-communicate sa Diyos. At hindi po lahat ng tao ay meron po ganyang pribilehiyo. Hindi po lahat ng tao. Okay? Ang hindi ligtas ay hindi pinapakinggan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ang pinapakinggan niya ay yung kanyang anak. Pag sinabing anak, ibig sabihin, ikaw ay ligtas na ng palataya ka sa Panginoon sa Kristo. Yun yung anak, yun yung pinakikinggan ng Diyos sa pananalangin. What a joy it is to be given a chance to talk to the President of this country. Amen? At ikalik, kung makausap mo yung Presidente ng ating bansa, di ba napakasaya? Amen? Kung makausap mo nga lang si Along Malapitan, matutuwa ka na eh. Tama? Diba? Yung bibisita siya sa tahanan mo, matutuwa ka na. Tapos, titinglahan mo ng Diyos at magtukan-tukan kayo, ay matutuwa ka na. Amen? And yung President ng Pilipinas. And what more pa kaya yung Diyos? Yung Diyos, yung Presidente ng lahat ng mga bansa. Amen? Yung makausap natin. Kaya napakalaking pribilehiyo na tayo mga Kristiyano ang binigyan ng karapatan para makausap ang Diyos. Magkaroon ng komunikasyon sa Diyos. Amen po ba? Nakikita ba natin yung bigat na yon na mayroon tayong privilege na kausapin ng Panginoon ang Diyos na hindi yan ibinigay sa lahat ng tao dito sa mundo. Amen? Tayo lang yung may access, kumbaga, sa isang cellphone na may password, hindi yan mabubuksan ng unbeliever. Ang believer lang ang mayroong access, ang mayroong connection sa Panginoon sa pamamagitan niya ng pananalangin. Amen? So, kailangan natin maniwala sa kapangyarihan ng pananalangin, mga minamahal na kapatid. Sabi sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon that we may obtain mercy para makatanggap tayo ng habag. Amen? Ano yung habag na tinutukoy ka? Hindi pag ang Kristiyano, hindi nag-pray, walang communication sa Panginoon, ang atake ni Satanas. Matindi. Amen? Bakit matindi yung atake ni Satanas? Hindi ka naman humihingi ng tulong sa Panginoon. Tama ba ako? Nasusunog ang isang bahay. Nasa loob ka. Hindi ka humingi ng tulong. Hindi ka tumawag na nandun ka sa loob na sunog para ikaw ay rescue. Tingin mo, malililigtas ka, mailalabas ka sa sunog na bahay. Hindi. Amen? Ang dahilan kung bakit tayo, mga Kristiyano, sometimes we are loser. Ano yung loser? Talunan. Sometimes we are defeated kasi hindi natin hiningi ang habag mula sa Panginoon. Nakahabagan tayo ng Panginoon sa bawat araw na yung pagkilos ni Satanas ay hindi tumama sa atin, hindi kumilos sa atin. Amen? And find grace to help in time of need. Sa oras ng pangangailangan, humingi ng tulong, humingi ng gabay. Amen? Diba? Bilang isang Kristiyano, minsan ang paraan natin para malagpasan yung isang problema ay sa sarili nating lakas. Hindi na sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Wala na yung grace. Hindi na natin hinihingi yung grace. Kasi minsan, sobra na tayong kampante sa ating sarili na kaya natin gawin ang lahat. Kasi nung nakaraan, sa buhay natin, habang naglalakbay tayo bilang isang pananampalataya, napagtatagumpayan natin. Okay? Revive tayo. Kaya lang, pag dumating yung time na wala na yung nagtiwala na tayo sa sarili natin, kaya na natin gawin ang lahat, kahit wala yung Panginoon, kahit hindi tayo mag-pray. Diba? Ano nangyari? Hindi tayo pinamamalayan, bumabagsak tayo, at nandun na tayo sa buhay. Amen? So everyday, dapat nananalangin tayo. Pray
is not about reciting prayer booklets. Na-experience nyo ba yung ganung prayer? Pag mag-pray kayo, parang pag-gising mo sa umaga, kahit wala ka pa nga sa uliran, pray kayo ng Panginoon sa lahat. Isip pa sa Panginoon. Diba? Parang ano na lang, ano tawag doon? Diba? Parang nagro-rosaryo ka lang. Hindi mo alam kung bakit mo binabanggit. Hindi mo alam kung bakit mo sinasabi. Amen? Amen po? Parang halimbawa, binigyan ka ng isang basong kape. Salamat na pakabuti mo. Diba? Salamat na pakabalik mo. Sa tingin nyo nakakatuwa yung pakinggan? Sa tingin nyo, yung tao nagsasabi nun na masarap yung kape, papasalamat, sincere? Totoo? Amen? Tapos, ina-expect natin na yung prayer natin, sasagutin ng Panginoon, ganun yung prayer natin. Diyan ba kayo? Amen? Sobra tayo nag-expect sa Panginoon, pero hindi naman natin inaayos yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Amen? Naalala ko yung nagtatrabaho ko yung sa call center, kailangan maayos yung pakikipag-usap mo sa client. Kasi pag hindi maayos yung pakikipag-usap mo sa client, pwede kanyang burahin. Amen? Pwede kanyang pagsabihan ng tanga mo. You're an idiot. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Translate nyo na lang sa English yan. Di ba trabaho mo yan? Bakit hindi mo alam yung ginagawa? Amen? Bakit parang pag nakikipag-usap ka sa akin, parang scripted. Pero kasi yun, script talaga yun, pag sa umpisa, pag hindi pa kabisado. Tapos pag nahalata nilang scripted ka, mumurahin ka na nila, sasabihan ka na nila ng masakit. Amen? Kasi parang robot yung kausap nila. Ayaw nila yun. Amen? Kahit naman tayo, ayaw natin yung robot yung kausap natin. What more pa kaya yung Panginoon? Pagkakausapin natin, parang wala lang, parang napadaan lang tayo. Amen? It is an act of outpouring the contents of our hearts to God and sincerity and simplicity. Yung sincere, yung puso natin na kinakausap natin siya. Amen? Anong ibig sabihin ng sincere? Yung maayos yung puso mo. Yung bukal sa puso mo. And simplicity na kinakausap mo siya katulad ng pakikipag-usap mo sa kaibigan mo, sa classmate mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo. Amen? Di ba pag nakikipag-usap ka, nakatingin ka sa mata? Amen? Tinitignan mo siya kasi may gusto kong sabihin sa kanya, nasasaktan ka, nahihirapan ka, nabibigatan ka, may kailangan ka. Di ba ganon? Pag may gusto kong sabihin sa isang tao, hinaharap mo, kinakausap mo, mga kapatid, dapat ganon yung attitude natin sa prayer. Di ba? Darating pa nga yung time, nakukwentuhan mo na siya. Dito kasi nasaktan ako sa nangyari. Dito ganyan, Panginoon. Tulungan mo naman ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Amen? Diba mga kapatid, pag nag-pray dito sa harap, nakikita mo parang scripted. Pero sana pag mag-pray tayo pag nasa private na tayo, yung kumbaga nakita mo na, tayo na lang ng Panginoon, dapat wag na yung parang gano'n. Dapat yung kung ano yung nilalaman ng ating puso. Amen? Diba? So prayer, maganda yung prayer ni David, nung kanyang hinihiling na bumalik yung pagtingin ng Panginoon sa kanya kasi nakagawa siya ng kasalanan. Sinusuyo niya yung Panginoon. Diba? Pag nakagawa ka ng kasalanan sa mahal mo sa buhay, kailangan mo siyang suyuin. Kailangan mong ayusin yung relasyon sa kanya. Ganun din sa Panginoon. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, dapat suyuin natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Diba? Hindi yung didiretso tayo, Panginoon, tayo naman ang ganito, tayo naman ang ganyan, Panginoon. Kung nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka pa humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Hindi natin inaayos yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Kaya minsan, there are
nasasabi natin na walang answered prayer na nagaganap sa buhay natin. Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought to, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Amen? Walang minsan tulong ng banal na Espiritu kasi walang prayer. Walang pananalangin. Mahina tayo, bagsak tayo. Upos tayo kasi walang prayer. The root of a defeated life and immaturity can be traced from its prayerlessness. Okay? Kaya kung bakit defeated ang buhay natin bilang mananampalataya, immature tayo minsan, and especially sa mga desisyon natin sa buhay, kasi kulang tayo sa pananalangin. Hindi natin alam ang gagawin natin kasi kulang tayo sa prayer. Hindi tayo humingi ng gabay sa Panginoon. Amen? Hindi tayo humingi ng gabay. A believer can be so strong in the Lord today and can be as weak as ever tomorrow if he stops praying. Nakita niyo mga minamahal na kapatid, pag huminto ka sa panalangin, ay yung moment na hihinto yung kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Mag-uumpisa na yung bumagsak. Amen? Pero sa sarili mo, sinisikap mo manalangin. Amen? Kahit ang hina ka, kahit nandiyan yung mga struggles sa paligid, mga circumstances, sinisikap mo na manalangin, mag-pray, umaga, tanghali, gabi, at minsan, may mga iba ka pang prayer time sa Panginoon, devotion time sa Panginoon, sinisikap mo, kapatid, maniwala ka, lalakas ka. Amen? Walang Kristiyanong mahina kung siya ay laging nananalangin. Amen? Ang isang Kristiyanong talunan, ang isang Kristiyanong mahina, hindi yan nananalangin. Mahina ang prayer life. Kung bakit ka ina-atake ni Satan, kung bakit mas malakas ang laman sa'yo, kasi hindi ka nananalangin. Kulang ang iyong pananalangin sa Panginoon. Hindi maayos ang komunikasyon natin sa Diyos. Hindi maayos yung puso natin sa Diyos. Amen? Amen? Kaya ayusin natin mga minamahal kapatid yung ating puso sa pananalangin. Kung bakit ka mahina ngayon, yan ay dahil hindi ka maayos ang iyong pananalangin sa Panginoon. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Walang tigil, mga minamahal na kapatid, sa pananalangin. Matthew 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation. Ano yung temptation? Tukso. Yung pagkilos ni Satanas. Amen? Kaya sabi ko kanina, di ba, nung nag-pray tayo, bago tayo mag-pray, ipag-pray mo sa Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, na huwag kang mahulog sa tukso sa araw na ito. Amen? Makinig. Pag nag-pray ako sa Panginoon, ganito yung prayer ko about temptation. Lord, ako'y nakapako sa iyo yung kamay ko, hindi na ito sa akin, hindi ko ito gagamitin sa hindi mo kalooban. Yung buhay ko, yung utak ko, yung puso ko, hindi na ito sa akin. Kaya hindi ko susundin kung ano yung sinasabi ng isip ko at sinasabi ng puso ko. Banal na Espiritu, ikaw yung mag-drive sa buhay ko. Ikaw yung kumilos sa buhay ko. May dumating man na mga balakid, circumstances, tulungan mo ko tuloy pa rin ako sa kalooban mo. Lord, may tuksong darating galing sa kaaway. Alam ko yung Panginoon kasi may kaaway. Kaya Panginoon, tulungan mo na huwag akong mahulog sa tukso na ibibigay ni Satanas. Sa bitag na ibibigay ni Satanas. Palakasin mo ako, Panginoon, sa araw na ito. Pahiramin mo ulit ako, bigyan mo ulit ako ng katibayan ng aking isipan, ng aking puso, para malaman ko yung pag-atake ni Satanas. Amen? Ganun yung prayer ko sa temptation. Bakit matinding prayer ko sa temptation? Kasi, isang pagkakamaling hakbang lang ang gawain ng babagsak.
Isang pagkakamali lang. Amen? Isang pagkakamali lang. Yung kuko mo lang yung mapunta doon sa isang pagkakamali. Yung kuko ng paa, di ba may nakausli yun minsan? Wala na. Talo ka na. Isang pagkakamali lang. Bagsak ka na. Gagamitin na yan sa tanas. Tuloy-tuloy na yan. Hahatakin niya na yan. Amen? Kaya ganun yung prayer ko. Kinabukasan, ganun ulit yung prayer ko, mga kapatid. Sa gabi, ganun ulit. Panginoon, pag-gising ko bukas, naway, matibay ako, matatag ako. Ganun yung prayer ko, mga kapatid. Kasi ayaw ko bumagsak. Okay? Alam ko yung pakiramdam ng bagsak. Ayaw ko nang bumalik yun. Amen? Kaya sana ganyan yung prayer natin, mga kapatid. When it comes doon, mga kapatid, papasok sa temptation, dapat ang prayer natin, maging mapagbantay tayo, maging mapananalinin tayo, mga kapatid. Okay? Number 1, how to pray. Letter A, in Spirit's guidance. In the Spirit's guidance. Sa pagkilos ng banal na Spirit, paggabay. Romans 8:26-27. Romans chapter 8. Verse 26-27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. Diba? Minsan, pag mag-pray ka, hindi mo na alam yung ipag-pray mo. Tama ba? Hilingin natin sa banal na Espiritu. Nag-pray din ako ng gano'n na, Panginoon. Nag-meditate ako, Panginoon, dito ano yung pag-pray ko. Tapos maghihintay ako. Nakapikit lang ako. Nakausap ko yung Panginoon. Hanggang sa maalala ko na ano yung pag-pray ko. Amen? Hindi yung pag nakalimutan mo, Panginoon, kung nabahala sa mga hindi ko nasabi, Amen? Dapat hilingin natin yung Panginoon, banal na Espiritu, na ipaalala sa atin yung mga prayers natin. Amen? But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Amen? Ito yung mga kapatid, pag hindi tayo nananalangin, nakasala tayo sa Panginoon. Letter B, with faith in God. Hebrews chapter 11, verse 6. Pag manalangin tayo, dapat may pananampalataya. Hindi yung parang sugal, bahala na, kung mananalo. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. Without faith, mga minamahal na kapatid, kung walang pananampalataya, hindi natin nalulugod ang Panginoon. Nanalangin ka na gusto mo ng ganitong bagay, pero hindi ka nananampalataya, hindi nalulugod ang Panginoon. For he that cometh to God must believe that He is. Sino mang lumalapit sa Panginoon, naniniwala na kaya niyang gawin yung mga bagay na yun. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa lahat ng mga Kristiyano, naghahanap sa Kanya sa bawat araw, sa bawat oras. Kahit anong ginagawa niya, He is the rewarder. Siya yung magbibigay ng reward. Amen? With faith in God. Let us see. In humility. 2 Chronicles chapter 7, verse 4. 2 Chronicles chapter 7, verse 4. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Amen? In humility. Nakita natin dito, no? Nag-offer sila sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng offering? Ipapakita ng ipapakubaba. Magbibigay ng honor sa Panginoon. Dapat ganun yung puso natin sa prayer. With humility. In humility. Sa pagpapakumbaba. Hindi sa sa pagiging mapagpatakas. Hindi sa pagtingin sa sarili natin na kaya natin gawin. Okay? Na dahil malakas tayo, kapatid, para kung kinabukasan may sakit ka. Paano kung kinabukasan, mahina ka? Kaya mo pa ba? Amen? Hindi natin kaya mga minapatid. Kasi anytime, pwedeng dumating sa buhay natin na manghina tayo, na bumagsak yung katawan natin, na magkasakit tayo. Kaya dapat paglalapit tayo sa Panginoon, yung may pagpapakumbaba.
May personal prayer ang sinasabi ko, Panginoon, sa oras po na ito, lumalapit ako ng may pagpapakumbaba sa iyo. Pahabagan niyo ako, Panginoon, ako'y makasalanan. Kaawaan niyo ako, Panginoon. Di ba yung nag-aano ka? Nagbibigay ka ng respect. Nagbibigay ka ng honor. Di ba? Amen? Di ba pag humingi ka ng tulong, anong sinasabi mo? Pag humingi ka ng tulong, sige na, nagmamakaawa ako. Utangin mo na ako. Di ba? Pag humingi ka ng tulong, sige na, tulungan mo na ako. Kailangan ko lang talaga. Sino yung ganyan? Na-experience nyo na yan? Di ba? Sa Panginoon. Di ba? Dapat gawin tayo paglalapit tayo sa Panginoon. In humility. Letter D. In the will of God, 1 John chapter 5, verse 14. In the will of God, hindi yung will natin, mga minamahal na kapatid. Kasi yung will natin, pwede tayo mapahamak dyan, mga minamahal na kapatid. And yung will natin, ay hindi magtatagumpay. 1 John chapter 5, verse 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Anything, ano daw, hilingin natin, na kalooban ng Panginoon, ay ibibigay niya. Amen? Amen? Huwag kang hihingi ng bagay na hindi niya kalooban. Tapos sasabihin mo, Panginoon, hindi mo naman sinasagot yung prayer. Ang love mo naman, Lord. Tapos manghihina ka na. Kapatid, wala tayong karapatang humingi ng mga bagay sa Panginoon na hindi niya kalooban. Amen? Wala tayong karapatan humingi sa Panginoon ng mga bagay na hindi niya kalooban. Amen? Kaya nga minsan sa prayer natin, dapat ang prayer natin, Panginoon, kung kalooban mo ba ito, pagkaloob mo. Kung hindi, alam ko na. Kasi hindi mo kalooban, hindi mo binigay. Amen? Kaya huwag tayo nagtatampo sa Panginoon pag hindi binigay. Ibig sabihin, hindi kalooban. Matuwa tayo kasi pag binigay yun, mapapahamak tayo pag pinilit natin. Pag pinilit natin sa sarili natin. Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi niya binigay, matuwa tayo. Kahit 1,000,000 pa yan. Kung hindi kalooban ng Panginoon, matuwa tayo. Kasi maaari tayo mapahamak. Amen? Maaari tayo mapahamak. In the will of God, kung tayo hihingi ng bagay na hindi niya kalooban, mga minamahal na kapatid. Yan lang po, mga minamahal na kapatid. Alam naman natin yung tama sa mali. Diba? Ang hirap lang minsan, alam na natin mali, hihingi pa rin natin sa Panginoon. Diba? Mali na nga, hihingi pa natin sa Panginoon. Diba? Dapat yung kalooban niya, ang hihingi natin sa Panginoon, hindi yung kalooban natin. Letter E, not through mechanical or repetitions, prayers. Yung sinabi ko kanina yung mechanical, parang robot ka na lang, mag-pray. Parang wala nang dating. Amen? Yung sinasabi mo tuwing umaga, paulit-ulit ka na. Amen? Yung mahirap, yung nag-pray ka ng gabi, as kinabukasan na yung amen. Yung nanaginip ka na, dumain ka na sa mga panaginip mo, tapos pagkagising mo, amen. Na pala, nag-pray nga pala ako, amen. Amen yung mahirap. Kaya dapat bibigyan natin ng time si Lord sa prayer natin. Bibigyan natin siya ng time sa pag-usap sa Kanya. Hindi yung tira-tirang time lang. Dapat meron talaga time sa Kanya. Amen? Diba kung kailan ka nagiging private yung time mo, pwede mo gawin doon yung prayer mo para mas matibay talaga yung pananalangin. Okay? Number 2, where to pray? Everywhere. Kahit saan, pwede po tayo manalangin. 1 Timothy chapter 2, verse 8. 1 Timothy chapter 2. Verse 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands
without wrath and doubting. Okay? A place where God is honored. Diba? Hindi porket sinabing every place, everywhere, sa kahit anong lugar, pwede ka na mag-pray dun sa bar. Diba? Pwede ka na mag-pray dun sa computer shop. Pwede ka na mag-pray dun sa court na maingay at may nagpa-basketball. Amen? Okay? At umanap tayo ng lugar na kung saan hindi tayo madidistract sa prayer natin. Okay? The expression lifting up holy hands is not so literal, but it means that when we approach God in prayer, let us be sure that our hearts are right with God. Right with God. Kaya nga sa prayer, nauuna yung, ano yung nauuna sa prayer? Adoration. Ano sunod? Confession, di ba? Hihingi ka ng tawad sa Panginoon. Kasi dapat maayos muna yung puso natin sa Panginoon bago tayo humiling, bago yung mga kasunod. Amen? Kasi kung hindi maayos yung puso natin, nagmamalaki tayo sa Panginoon sa ating prayer. Kaya dapat kailangan natin aayusin yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Let us be sure that our hearts are right with God. Tama sa Panginoon. And ganito rin po, mamaya mga kapatid, minsan na-experience natin. Huwag tayo mag-pray na Panginoon, tsaka na kita kakausapin kapag ayos ko yung puso. Okay? Huwag ganun kapatid. Dapat sisikapin mo maayos yung puso mo sa araw na yun. Amen? Panginoon, saka na ako mag-pray kapag natatawad ko na siya. Diba? Saka na ako mag-pray kapag napatawad na niya ako. Amen? Diba? So, ano ibig sabihin? Kailangan ayusin natin kung ano man yung meron. Diba? Para maging tama yung puso natin sa Panginoon. Amen? Bawat araw, ganun yung panalangin natin na maging maayos yung puso natin sa harapan ng Panginoon. Huwag natin hahayaan na lilipas yung araw o pupunta sa isang araw, nakikilos tayo, gagawa tayo, hindi maayos yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi tama yung puso natin. Kasi mga minamahal na kapatid, mapapahamak tayo sa ganung gagawin natin sa ating buhay. Amen? Magkakaroon tayo ng napakaraming maraming failures sa buhay bilang mananampalataya. Mga maraming pagpagsak, diba? Na hindi dapat pangyayari sa atin, pero dahil ganon, pinilit natin, hindi natin inayos yung puso natin sa Panginoon, ganon ang nangyayari. Amen? Tapos minsan pakiramdam natin, Panginoon, hindi mo naman ako mahal, hindi mo naman ako tinitignan, hindi mo ako nakikita, pinapabayaan mo ko, Panginoon. Ang nangyayari, ang tendency, ang sisi, ay sa Panginoon. Amen? Pero ang problema talaga, tayo, yung puso natin sa Panginoon. Amen? In the closet, your own private place, consecrated for prayer time. Matthew chapter 6, verse 6. Matthew chapter 6, verse 6. That thou when thou prayest, enter into thy closet. Amen. Private na lugar na kung saan makakausap natin ng Panginoon ng maayos. Okay? Kasi kailangan maayos, hindi tayo distracted sa ating prayer life. In the ecclesia or church, diba? Corporate prayers, yung sama-samang pananalangin, kaya meron tayong prayer na sama-sama. Okay? And sana pwede to pray tayo. Sincere ang puso natin. Seryoso tayo na nag-pray. Acts chapter 1 verse 14. Acts chapter 1 verse 14. Alam niyo po kung bakit nagpatuloy yung naunang church? Kung bakit naging sila? Powerful. Pananalangin mga kapatid. Pananalangin. Hindi pera. Hindi pera. Hindi yung talino na meron sila. Hindi yung lakas na meron sila. Pananalangin po mga minamahal na kapatid.
Acts chapter 1 verse 14. This all continued with one accord. Yung sinabing one accord, sila yung sama-sama. Tipon-tipon, in prayer. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ng prayer meeting. Napakahalaga ng sama-sama nating pananalangin. Kasi nakikita ng Panginoon na ikaw, as a part of church, ikaw ay nakikipag-isa. Amen? Kaya napakahalaga ng sama-samang pananalangin. Kaya tayo mga minamahal na kapatid, sikapin natin dumalo ng prayer meeting. Sikapin natin kung wala namang tayong gagawin na sikapin natin, i-prioritize natin ang Panginoon na kanyang gawain, yung prayer. Kasama-sama, mas matibay ang mga minamahal na kapatid. Pagpapakita ang prayer ng pagmamahal sa church. Pagpapakita ng suporta sa church, ang pananalangin ng sama-sama. Amen? Hindi ito basta-basta, ang panalangin ay hindi basta-basta. Ito ay kapangyarihan ng church. Dito nang gagaling yung kapangyarihan. Amen? Di ba naalala niyo si Samson? Nung nanghina siya, anong ginawa niya? Nag-pray siya, bumalik yung lakas niya. Kaya lang may consequence yung ginawa niya kasalanan. Kaya namatay siya. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, backslider, dalawa yan. Makabalik ka, may palo ka, o mamatay ka na. Amen? Dalawa yan, kapatid. Dalawa yan. Kaya nga, ano nyo, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga makabalik ako ng buhay. Yun yung lagi ko nagpapasalamat sa Panginoon. Every time minsan na magigising ako, Lord, thank you. Kasi nung panahon na nagpapasaway ako, hindi mo ako pinatay. Buhay ako. Nakakapaglingkod sa iyo. Amen? Sunod natin basahin. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Sa pananalangin sila ay nagpatuloy, mga minamahal na kapatid. Continued, steadfastly. Nag-aaral sila, mga minamahal na kapatid. Amen? Breaking of bread and prayers. Ano pa yung isang verse, Brother Aldo? Yung nakalista doon. Acts chapter 12, verse 12. Sabihin natin. Acts chapter 12, verse 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together, praying. Diba? Nanalangin sila, mga minamahal na kapatid, ng sama-sama, yung isa. Kaya napakahalaga po, mga minamahal na kapatid, ang sama-sama pong pananalangin. Amen? Huwag mo sasabihin, tapos bago lang ako sa church. Walang bago-bago, mga minamahal na kapatid. Kasi lahat naman tayo pupunta sa langit. Amen? Yung bago ba pupunta ng impyerno? Ha? Hindi naman, di ba? Yung luma lang bang Kristiyano o yung matatandang Kristiyano lang bang pupunta ng langit? Hindi naman, di ba? Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo makaka-receive ng reward sa Panginoon. Di ba? Based sa ating katapatan. Amen? Pantay-pantay. Kaya hindi natin pwede sabihin, Pastor, sila na mag-pray, mga matagal naman tayo mga Kristiyano. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Amen? Ang pananalangin ng sama-sama ay tungkulin natin, mga minamahal na kapatid. Amen? Tungkulin natin. Huwag mo sasabihin, tungkulin niya ni Pastor kasi siya yung Pastor. Basahin niyo itong Book of Acts. Acts chapter 12, verse 12. Sino nabanggit yan? And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark. Okay? Ito yung bahay ni Mark, nag-pray sila doon. Si John Mark yung sumulat ng Marcus, di ba yung Mark? Sama-sama silang nananalangin. Verse 13, and as Peter knocked at the door, pumatok si Peter.
A damsel came to hearken, named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate. And they said unto her, Thou art not, but she presently affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Okay? Sino yung babae doon? Si Rhoda. Amen? Diba? Ito yung babae. Hindi lang lalaki yung nag-pray kasama sa prayer meeting. Lahat. Amen? Lalaki o babae. Kailangan sama-sama tayo nagtitipon tayo sa pananalamin. Sa ikititibay ng kanyang iglesia. Amen? Sa ikititibay. Kaya minsan wala yung protection ng Panginoon kasi wala ka sa circle ng prayer. Wala sa prayer meeting. Diba? Wala kang pakikipag-isa. Kaya minsan pakiramdam mo, kaya tutulungan ako, pastor. Kasi hindi ka naman umaakin. Andiyan ba kayo? Kaya pakiramdam mo, pinagtutulungan ka. Pakiramdam mo, nag-iisa ka. Pakiramdam mo, mali ka. Kasi mali ka talaga. Amen? Wala yung blessing ng Panginoon kasi wala ka. Amen? E naglulugod ng Panginoon kapag sama-sama eh. Kasi ikaw, pwede ka naman, hindi ka pupunta. Hindi nalulugod ng Panginoon. Amen? Nalulugod ng Panginoon sa Kristiyano nagpapatuloy. When to pray? Always. Lagi tayo dapat nananalangin. Walang schedule, mga minamahal ng kapatid. Na bukas, hindi ka mag-pray. Diba? Conditions of prayer. Don't regard iniquity in your heart. Alisin mo yung kasalanan. Kung may kasalanan ka ngayon, alisin mo na yan. Kasi yan yung balakid. Hindi ka papakinggan ng Panginoon. Mark my word, never kang papakinggan ng Panginoon kapag may kasalanan ka sa puso mo. Never. Believe that you will receive. Maniwala ka na matatanggap mo kapag nanalangin ka. Let us see, abide in Christ. Abide in Christ. John chapter 15, verse 7. Manaman sa Panginoon. John 15, verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Dapat nakakabit tayo sa Panginoon. Everything last. Ask according to His will. Ask according to His will. Ganun yung pananalangin. Alisin mo yung kasalanan sa puso, ayusin mo yung puso mo, maniwala ka na matatanggap mo yung panalangin na ipinalangin mo, at ikaw ay dapat nandun ka nakakabit sa Panginoong Kristo. Hindi yung nagpipray ka ng ganito, ganyan, pero backslider ka naman. Wala ka sa Panginoon, hindi ka naka-abide sa Panginoon. Nagpipray ka ng ganito, ganyan, nandun ka sa inuman. Ano kayang klaseng abiding in Christ yun? Amen? Nagpipray ka ng ganito, ganyan, hawak mo sigarilyo. Nasa sugalan ka. Anong klase yun? Amen? Diba? Abide in Christ. Pag mag-pray tayo, dapat nandun tayo sa Panginoon. Nakakabit tayo sa Panginoon, hindi nakabaklas tayo sa Panginoon. Amen? And ask according to His will, kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ang tanging paraan para makausap ng Panginoon, pananalangin lang. Wala nang iba. Amen? Hindi pwede hindi yung letter magsusulat ng Panginoon. Sobrang nahihirapan na sa buhay. Hindi ko na tama. Tapos papataka ko ng luwa. Talagyan mo ng date. May 4, 2024. I tried to the Lord. Then, pwede naman yun kung binanggit mo talaga sa Panginoon. Amen? Pero dun lang, tulad ka lang. Diba? Hindi yung makakarating sa Panginoon. Amen? Kahit i-Gmail mo pa,
Diba? I-post office mo, hindi yan darating sa Panginoon. Kasi prayer is the only method na ibinigay ng Panginoon para makausap natin siya. Amen? Amen? A prayerless Christian is a defeated Christian. Tandaan natin yan. Defeated ka Kristiyano kung hindi ka mananalangin, hindi ka nananalangin. Don't expect victory sa lahat ng ginagawa mo kung hindi ka nananalangin. Don't expect victory kung hindi ka nananalangin. Palagi ka lang magiging talunan kung hindi maayos ang komunikasyon natin sa Panginoon. Amen? Tayo kung lahat tayo tumayo, awit tayo sa Panginoon bago magtapos sa pananalangin. Ulitin natin. Okay, sa Panginoon. Iba yung kanta dito about prayer. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Ano page yun? One. 170. Amen. Ulitin natin, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from work of care, and leads me on my Father's throne. Make all my wants and riches known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief. And of this day, the tempest day, thy
Salamat po sa gabi nito, sa pagsama niyo po sa amin, sa inyong pong presensya, aming Ama, sa kabutihan niyo, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagkibos niyo sa aming kalagitnaan. Sa banal ninyong salita, Panginoon, na hindi pong ipinadaan sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, sa paalala, lalo higit sa lahat, sa aming pong sama-sama ng pananalangin. Salamat po, Panginoon. Sa bawat kapatiran na narito, alayin po namin ang pagpapala, ang proteksyon, Panginoon, sa bawat isa. Ang paggabay, aming Ama. Maraming salamat po sa gabi nito. Inyatan niyo po nawa ang bawat isa. At dala-dala ang mga mensahe mula po sa inyong salita, ang pangaral, Panginoon. Ito po ang aming padala. Naway sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng maayos na puso, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba. Ayusin niyo po ang aming puso, ang aming isipan na malayo sa inyo. Ayusin niyo po ang puso na naroon sa kasalanan. Ayusin niyo po ang puso na tumatagin po, Panginoon. Naway sa gabi nito, sa gabi nito, Panginoon, bago matapos ang araw na ito, maging maayos na hawa ang aming mga puso sa inyo. Maging, Panginoon, ang nawag pahintulutan ng bawat isa. Sa gabi nito, hindi namin maayos kung ano man ang pagkakamali at pagkakasala. At ang aming puso, Panginoon, hindi namin maayos sa gabi nito. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, sa pagkiwa at pagkabay sa aming pagprotekta sa gawain. Nagkakatwala po sa inyo, bawat isa sa amin, at ang pagtugon sa lahat ng aming pangalaman. Tumawag na lang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Tayo po mga kabayan, mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa. Okay? Nalipit na lamang po natin yung ating mga hymnal book, mga chairs.